Po, muli isang magandang araw mga kabarangay. Ang schedule po ng halalan ay December 1, 2025 pa rin po hanggang sa kasalukuyan. Pag-usapan po natin. At maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe at sa mga hindi pa po, inahanyayaan ko po kayo makapag-subscribe sa aking channel. May pinamimigay po tayo ng mga silver jewelries sa mga hindi naman po masiselan, sa mga gusto lamang po. Basta subscribe po kayo, may chance po kayo. At yung ratified bill po na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026, proposed bill pa lamang po yan. Hindi pa po yan ganap na batas at hindi pa po yan ipatutupad. Hindi pa po yan matutupad. Excuse me po. Hindi pa yan matutupad. Bakit? Wala pa ang ganap na batas. Hindi pa nga siya ganap na batas. Hindi pa siya napirmahan. So, proposed bill pa lang yan. Panukalang batas pa lamang po yan na pinagkasunduan ng Kongreso at Senado. Peki po yung mga nagsasabi na ang halalan ay sa November 2, 2026 na. Peki po yan. Hindi po totoo yan. Ang totoo po, ang November 2, 2026 proposed bill ay magaganap lamang kapag yan po ay naging ganap na batas na. Yes po, ang schedule po ng halalan o barangay at SK election ay December 1, 2025 pa rin po. Dahil wala pa rin pinipirmahan po ang ating Pangulo para maging isang ganap na batas at walang binebeto. So, maliwanag po na wala pa pong bagong batas. Wala pa pong batas na nagsasabi na postpone na po ang halalan sa December 1, 2025. Wala pa rin pong batas na nagsasabi na ang halalan po ay magaganap sa November 2, 2026. Ang tanging umiiral na batas lamang po sa kasalukuyan, ang nakatakdang halalan ay magaganap po sa December 1, 2025. Magalit na yung gustong magalit. Yung mga taong naiintindihan naman, ayaw pong intindihin. Merong mga tao talaga na alam na yung katotohanan pero hindi pa rin pinapaniwalaan. Mas pinapaniwalaan po nila yung kasinungalingan at gustong maging makatotohanan. Ano kaya ang tawag sa mga taong yan? Ang dami yan! So yan po ang ating pinaka-update. Ano po? Hindi pa rin kumikilos yung ating Pangulo. Ilang araw na lamang po at sasapit na yan sa prescription period na 30 days at maaaring maging ganap na batas na nga po yan. At syempre, kagaya po ng lagi nating sinasabi, nakaabang lamang po si Atty. Macalintal. Syempre kasi hindi pa po kasi makakakilos si attorney hanggang hindi pa po nagiging ganap na batas yan. Ano naman ang kukontesan niya kung hindi pa ganap na batas? Hindi po ba? So kapag naging ganap na batas niya yan, saka lamang siya makakapag-complain, mga kabarangay. Meron na po pala akong napili. Dahil po, nabibigyan ko ng silver jewelry. Pinagte-text ko na po kayo at yung iba po ay sumagot na. Ang importante lamang po ay i-text nyo sa akin yung complete address ninyo, cellphone number, para mabilis ko maipadala. Hanggang sa kasalukuyan po si Madam Mary Ann Tampos ay hindi pa po nakakapagbigay sa atin ng address. Kaya nga binigay ko na nga po yung phone number ko para kayo na po mismo yung mag-text sa akin, ma'am. Alam ko po kasi na iniisip ko na baka ayaw ninyong makita po in public yung address at phone number nyo. Kaya ako na po mismo, nandyan na, binigay ko na nga po yung phone number ko para kayo po ang mag-text sa akin. Hindi ko po kasi pwedeng ipadala sa inyo yan dahil hindi ko alam kung saan ko ipapadala. Yan po, siguro malinaw na, ano po, lalong-lalo na sa mga bagong nakapanood pa lamang po sa aking channel. Kasi madalas po na binabas tayo na paulit-ulit na lang daw yung ating content. Natural na magiging paulit-ulit kasi wala pa nga bago. Kayo naman. Sa mga balita, hindi ba paulit-ulit din? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mga kabarangay, lalong-lalo na yung kontra o yung ayaw na makikita yung pagmumukha ko, ayaw na naririnig yung boses ko, ayaw na marinig yung aking mga sinasabi. Bakit mo pinapahirapan, sir, madamang yung sarili? Di wag mo akong panoorin, napakasimple lang naman yan. Manood ka dun sa kung saan ka masaya, kung saan ka satisfied. Hindi po ba? Kaysa yung talagang nagdurugo yung puso mo na
naririnig yung boses ko, nakikita mo yung hilatsa ng pagmumukha ko. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Madam, Sir. Pwede ka namang manood sa iba. At lalong-lalo na, kung sarado at makitid ang iyong pag-iisip, talagang hindi po para sa iyo ang bidyong ito. Dahil wala kang maiintindihan sigurado. Sigurado na magiging litong-lito ang pag-iisip mo. Kasi ang content ko po, alam nyo, may twist yan eh. Para lamang ito sa mga tao may malawak na pangunawa. Alam po ba ninyo na yung may mga malawak na pag-iisip at pangunawa ay enjoy po na pinapanood yung aking mga videos. Kasi kompletos regados. Nandito kasi magkabila. Ang both side po ng barya ay meron po tayong nandyan yung ano ang mangyayari dito, ano ang mangyayari doon. Kaya tuwang-tuwa sila at satisfied. Pero kayo na makitid na ang utak, dito lang kayo kasi nanonood at ganyan lang kakaperanggo tapos ko comment kayo ng fake comment po. Kaya po kung maaari lang sana nakikiusap po ako dyan po sa mga baser na kung pwede sana kahit isang content ko lamang po ay tapusin po ninyo ng buo. Yes po, tapusin ninyo ng buo kahit isang content ko lang. Tiyak po, maiimasmasan po kayo. Makikita po ninyo na tayo po ay walang kinikilingan o hindi po tayo bias. Tayo po ay nagpapahayag lamang po ng katotohanan. Actually, hindi po tayo paasa. Bakit po natin paaasahin yung mga tao na talagang walang kapag-apag-asa? Kagaya po ng mga ito, nangyari na. Ang daming nagpapaasa. Na umasa naman na 6 years, hindi po ba? Sino po yung mga content creator na paasa na talagang pabor na mangyayari nga yung 6 years term ninyo? Nangyari ba? Hindi. Kasi talagang yun ang mangyayari, hindi po pwedeng mangyari yun. Kaya ako, hindi ko kayo pinaasa na magiging totoo yung 6 years. Kaya nga, sana po, ito, ang nakakatawa pa, merong pinagbibintangang si Atty. Macalintal at ang Korte Suprema na may kasalanan kaya nag-2 terms lang sila. Naku po, bagay ko, konti lang naman po yun Yan lang ang mga tao na napunta lang siguro sa posisyon pinabilhan lang ng bagoong humabol, sinuwerte nanalo. Pero mas marami po yung nakakaintindi, nakakaunawa na 2 years lamang po ang termino nila, yung mga nanalo po ng 2023. Wala pong kasalanan si Macalintal dyan. Lalo-lalo nang walang kasalanan ng Korte Suprema. Ang may kasalanan dyan ay yung mga nagsulong po ng batas para ma-postpone yung 2022 barangay SK election. Bagay, alam naman po ninyo yun kaya lang ayaw ninyo intindihin. So siguro po, yan na lamang muna. Maraming salamat po. At mag-update na lamang po tayo kapag mayroon na pong mga bagong pangyayari. Coiners Ring.